Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito na. Ito na yung naging epekto po mga kabida doon ho sa pag-slash po ng budget ng Office of the Vice President. Ano po? Na? Okay. Kahapon po, may inilabas po na anunsyo po itong Office of the Vice President. Okay? Notice to the public, mga kabida. Babasahin ko lang po Tsaka magre-react po tayo dito. Ano po? Na? Ito po. Notice to the public. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act o GAA. We apologize for the inconvenience. So ito yung kanilang announcement po, no? Inalabas po na kahapon po sa kanilang Facebook page, ano po, no? Office of the Vice President. Nakakalungkot lang po mga kabida dahil yung nakasanayan po ng mga kababayan po natin na pumunta sa Office of the Vice President para humingi po ng burial assistance, medical assistance for the past 3 years, ano po, no? Wala na po ngayon, no? Kumbaga, ito po yung nakakalungkot na bahagi po ng public service po ng Office of the Vice President, ano? Dahil po sa ginawa po ng Kongreso, mga kabida. Okay? Kasi po, kung maalala ko ninyo, ang Office of the Vice President po ay humingi po ng budget for 2025 sa Congress, ano? Umabot yun sa 2 billion pesos mahigit, ano? Pero ang ginawa po ng House of Representatives, mga kabida, tinapyasan po nila. Dahil ho daw sa hindi ho mapaliwanag na disbursement po ng budget po ng Office of the Vice President since 2022 at 2023, ano. Question kasi nila yung confidential fund po ng Office of the Vice President. Okay, naginasto daw noong 2022 at saka 2023 na medyo nagkaroon po daw ng disallowance mula sa Commission on Audit nung inaudit po nila, no? At yun po yung naging batayan po ng mga mambabatas po natin sa lower house para gipitin po itong si Vice President Sara Duterte. At yun nga, ang ending, yun, tinapyasan po ng napakalaki yung budget po ng, o proposed budget po ng Office of the Vice President, mga kabida. Mantakin nyo from 2 billion pesos mahigit, naging 600 or almost 700 million pesos na lang po. At yung ganung halaga po, mga kabida, para na lang yung sa sweldo, allowances, at saka MOOE po ng Office of the Vice President for the entire year, no? Wala na po yung like yung programa po ng Office of the Vice President, yung burial assistance, medical assistance, na napakalaking tulong talaga doon ho sa ating mga kababayan, ano? Okay? Sinisikap pong ayusin yan ni VP Sara, mga kabida, no? Para lang magkaroon po ng continuity, no? Pagkatapos pong tinapyasan po ng Kongreso, ano? Pero siguro hindi ho kaya, no? Kaya ito, naglabas na po ng announcement po yung OVP, ano? Kasi hindi naman pwedeng pilitin yan pag hindi kaya, di ba? Tsaka pangalawa, wala naman talagang ibang intention ang OVP, mga kabida, na kumbaga humingi sila nung budget na yon, nung 2 billion pesos mahigit. Hindi naman yun para sa kahit ano-anong mga bagay po na kanila hong gastusin, ano? Para yun sa mga tao, Okay? Kaso lang po, isiningit po ng mga mababatas yung kanyang confidential fund na kung tutuusin, kaya ho niyang sagutin yan, no? Pero medyo nag-alangan lang po ang Vice Presidente dahil ho sa ipinakita pong biases po ng mga kongresista, mga kabida, no? Kaya hindi ho niya sinagot yan. Hinayaan na lang po niya during budget deliberation o budget hearing, hinayaan na lang po niya yung mga mambabatas at their pleasure, mga kabida, kung ano yung i-approve nila na budget. At ito,
Okay? Kahit na po, ang sabi po ng Vice Presidente, kahit nabigyan nyo kami ng maliit na budget or zero budget, we can still operate. But limited lang, no? Hanggang doon lang sa kanilang kaya, no? Pero itong burial at saka medical assistance, napakalaging budget ang kailangan ho dito, no? Buong Pilipinas ito, mga kabida, mantakin nyo yan. No? Buong Pilipinas. Kaya nga, nag-put up po ng satellite offices po yung Vice Office of the Vice President sa buong Pilipinas, para hindi na po may hirapan pa yung mga Pilipino na pumunta sa opisina ng Vice Presidente para humingi po ng tulong. Doon na lang sila sa kanilang mga lugar. Kaya may mga satellite offices yun. Yun yung purpose kung bakit part po ng malaking budget na hiningi po ng Office of the Vice President sa Kongreso, yung operational expenses para sa mga satellite offices. Ang ginawa po, yun, tinanggal. No? Kasi ho daw, duplication na raw ng mga kabida sa ginagawa po ng Department of Social Welfare Development. Marami naman pong mga party list dyan na ganun din yung mga ginagawa duplication sa mga ginagawa po ng DSWD. Pareho naman po sila mga kabida na gumagamit po ng government funds o people's money, ano? So, saan doon yung sinasabi ho nilang dapat exclusive lang yan sa DSWD? Kasi po, kalyado nila yon, no? Like for example, yung tingog. Ganon din yung tingog. Namimigay din ng mga medical at saka burial assistance. May mga satellite offices din yan sa kanilang mga o sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, no? At saka iba pang mga party list representative. Meron din ganong programa mga kabida, bakit hindi po sila sinita po ng Kongreso? Kung ang purpose doon is to give the DSWD the sole responsibility of giving the assistance o ayuda or assistance to the public, no? Yung burial at saka medical assistance. Ang katotohanan dyan is pinag-initan talaga yung opisina ng Vice Presidente. Diba? Hinanapan po ng butas para magkaroon po sila ng rason para i-block yung kanyang budget. Yun man yung rason, no? In fact, yung pag-imbita po mga kabida kay Vice President Sara Duterte, according to Congressman Marcoleta, during the budget deliberation, ang buong akala po ng Vice Presidente, i-defend niya yung budget for the 2025, ano? Iba kasi yung naging direction po ng tanong at saka anong tawag po dito, pagdinig po ng Kongreso, ng House of Representatives that time, ano? Binusisi na nila yung kung ano yung nangyari sa kanyang confidential fund noong 2022, 2023, bakit nagkaroon po ng disallowance ang COA doon. Diba? Out of the topic na yun Out of the, ano tawag po dyan? Subject, no? Kasi ang subject nila doon is to defend, i-defend po ng OVP yung kanilang proposed budget for 2025. Bakit naligaw po sila doon sa confidential fund? Ang sabi po ni Congressman Marcoleta, mga kabida, may separate na pagdinig dyan. Hindi dapat i-lump doon sa budget hearing. Kasi budget hearing yun. Iba yung investigasyon para doon sa confidential fund kung meron bang anomalya doon. Ibang separate hearing yun. Ang ginawa po ng Kongreso, ng House of Representatives, nilump nila yun. Yun yung resulta. No? Nawala yung budget. From 2 billion pesos plus, naging 700 million pesos na lang po. So ano pang pwedeng gawin yan? Sapat na yun, no? Eksakto lang yun para dun sa sweldo at saka maintenance, no? Ng opisina po ng Vice Presidente. So ito yung epekto niya, no? Kaya hindi natin pwedeng isisiyan sa Office of the Vice President kung bakit wala na pong programa na burial at saka medical assistance, ano? Kasi duplication daw.
So, sino yung talo ho dito? Hindi yung opisina, hindi yung si Vice Presidente eh. Hindi si Vice President Sara. Hindi po ang opisina po ng Office of the Vice President, ano? Kasi yung Office of the Vice President may kahit na wala pong budget for that purposes, yung 700 million pesos plus po na inilaan po, binigay po ng Kongreso sa kanila, sapat yun para sa sweldo ng kanilang personnel. Diba? Kahit na po wala po silang budget for that programs, sumasahod pa rin yung kanilang mga personnel. Ano? So, hindi ho sila ang talo. Sino yung talo, mga kabida? Of course, ang taong bayan. Yung nakakabenepisyo sana sa mga programa po ng opisina ng Vice Presidente. Okay? This is nationwide problem, ha? Hindi lang po sa Maynila. Kasi alam naman po natin, mga kabida, daming satellite offices po itong OVP, ano? Kaya nga, naglagay po siya ng, itong si Sara Duterte naglagay po ng satellite offices para hindi na po mahihirapan yung mga kababayan po natin na pumunta pa sa opisina ng Vice Presidente sa Maynila. So, bawat strategic location po sa mula Luzon, Visayas at saka Mindanao, nilagyan po niya ng satellite office para at least malapit na lang po. Kung sakali humingi po sila ng o hihingi po sila ng assistance, financial assistance, ano? So, pati yung mga satellite office, nawala. Dahil doon sa tinapyas na budget, wala nang i-sustain, hindi pwedeng i-sustain para sa rentals, no? Ng mga opisina, ng mga satellite offices. So, purely lang talaga, sa main office lang po ng OVP ngayon, ano? So, sino yung talo dito? Ang talo ho dito, mga kabida, of course, ang taong bayan. Hindi ho si Vice Presidente, hindi ho yung mga personnel ng OVP, kundi yung taong bayan. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayang mahihirap. Na wala ho silang pwedeng inaasahan po na pwedeng tumulong sa kanila, itong Office of the Vice President lang. Ano? Again, gaya na sinabi ko po kanina, for the past 3 years po, naging sandigan po ng mga kababayan po natin ito pong Office of the Vice President, mga kabida. So, good luck na lang po. No? Sana po, ipagdasal na lang po natin, no? Na sana makahanap po ng budget ito pong si Vice President Sara Duterte para may balik po itong kanyang mga programa na napaka-importante at very significant talaga para sa ating mga kababayan. No? Kasi wala naman pong aasahan po yung Vice President po natin ano, sa gobyerno kasi yon approve na yung budget approve na po yung annual budget po natin kung saan approve na po yung budget po ng annual budget po ng Office of the Vice President. Okay? So, aasahan na lang po natin sa susunod na taon, 2026. Baka mag-iba yung ihip ng hangin, mga kabida, no? Okay? Tingnan na lang po natin yan. Okay? Para ipagdasal na lang po natin, ano? Na sana po may mga pagbabago po. Hindi lang po sa sarili po natin, kundi mga pagbabago na makikita po natin, mga kabida, sa gobyernong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.